So let's start. So in these videos, gagawa tayo ng that ay create a program to calculate the factorial of a given number by the user. So let's start. Medyo nabulol ako. Ang dami ko ng kasasalita. So nagsimula na ako, nag-declare na ako dito ng factorial which is equals to 1. Then naglagay na ako ng console right para sa kung saan mag-i-input ang user. Then nag-declare ako ng num. Kung ano yung in-input ng user, babasahin ng num. So let's start. Maglalagay tayo ng if. So dito papasok yung if else condition natin. If num is less than, so less than to, tama na rin, 0 din ang kailangan, less than to 0. Then maglalagay tayo ng din ang ating condition. Then pagka na-meet yung condition na ito, is dito maglalagay tayo ng code ng message kay user na console dot write then error, kasi di mo naman pwedeng i-factorial yung negative 0 pababa. So error cannot find the factorial. Okay, pwede na yan. Then semicolon, and sunod else if naman, else if kapag yung condition natin is num so tignan ko lang, nalimutan ko na naman. Sige, ayos na. Yes, num is less than equals 1. Then kapag na-meet yung condition na ito, then ilalagay lang natin dito. Yan, para magandang tingnan. So ilalagay natin dito console dot write line, then parenthesis, quotation mark. So loob sa message natin is ito 0, which is ito yung number na in-input ng user. So mamaya lalagay natin ng yung variable sa loob para malaman kung tama. Then equal, dito naman yung sagot, siya ayaw mo ganun, equal 1. Ito yung magiging factorial. So dito natin ilalagay yung if num quit then factorial, tama na ba? Ba't may mali sila? Hindi ko mapindot. Nangyari dito. Yan, ayos na. So bakit hindi gumana yung naman ng dahilan? Quit pala. So yan, if na-meet yung dalawang condition na to, itong conditional is itong lalabas. Then ang if naman dito, kung itong condition ay na-meet, ito naman yung lalabas, error cannot find the factorial. Kasi hindi naman kasi pwedeng mag-factorial ng pa-negative. So else, yan. Dito na tayo magta-type ng for loop. So for, so unang statement natin is int equals I. Then ang ibig sabihin ng index, so sunod dito
I equals num. Ito yung magiging input ng user. Then, semicolon. Kung I daw is greater than equals to 2, then magto-true. So, gagamitin natin ngayon I increment yan. Ayos na. So, kapag na-meet natin yung condition na ito, is magaganap yung ating tinatawag na loop. So, dito is maglalagay muna tayo ng formula. Factorial is equals factorial times I o index. So, yan. So, i-explain ko pagka na-run ko na. Then, copy lang natin to para kung dito lalabas yung ating mga pinagkagagawa. So, dito, Control V yan. And red key. Huwag natin kakalimutan ng red key. Red key is always better. Better tuloy yan. Red key. Console dot. Caps lock pa na pindot. Sala-sala na napipindot ko. Then, let's run. Papaliwanag ko lahat yan. Oh, so, input natin is 6. 6 is equal to 70. 720. So, let's start kung paano nangyari ang bagay na ito. So, tama naman yan. So, lagay tayo ulit, 5. Yan, explain natin. Dito, nagandaan ako ng ating explain. Yan. Minus mo muna yan. So, ang value ni num, ang value ni I is nakabase din sa value ni num. So, yung num, yun naman yung in-input ng user. So, let's say, nag-input si user ng 5 dito. Then, ang magiging value na ni I is 5. Kasi nandito yun, nakalagay dito. I equals num. So, yan. If, yan na, dito na papasok yung for loop. 5 is greater than equals to 2. So, pag yan ay nag-true, lagyan natin. Naka-caps lock pa. So, magpiprint yan. Gagana yung code na ginawa natin yung formula, which is ito. So, yung factorial, alam naman natin yung value ngayon ni factorial is 1. Dito naman is yan. Para makuha tong factorial to factorial, so, ang unang gagawin, so, factorial times I. So, ang value ng I, yung in-input ng user na 5. So, makikita natin dito is, ito yung I. Then, ito yung 5. So, 5 yung in-input ng user. So, ganun ang mangyayari. Then, ang value ng factorial natin is 1. Yan. Then, ito, yan. Value ng factorial is 1. Then, 1 times 5 equals 5. Matik na yan. 5 na yan. 1 times 5. So, ito na yung naging current value na ngayon ni factorial. So, naging 5 na ngayon si factorial. Hindi na siya 1 ngayon. So, ang mangyayari, dahil ang ginamit nating operation is decrement. Ano bang tawag dito? Basta minus, pabawas. So, mangyayari dito, I equals 4. So, pababa yung value. Kung sa isa is padagdag, dito naman is pababa. So, ang value ni dito is magiging 4 na din. 4 is less than equals to 2. Equals true. Kasi na-meet pa naman yung tama pa naman yung kanyang na mas greater than 2. Then, magpiprint ulit yan ng maggagana yung code, yung calculation.
So, remember, ang naging factorial na natin is 5. So, dito is 5 times. So, ang I na natin ngayon is 4. Kagaya ng sinabi ko, pabawas ng pabawas ang ating I. Yan, 4 na ngayon siya. So, magiging mangyayari dito is 4. Then, equals to 20. Then, matapos ang isang calculation na loop, nag-loop ulit siya. Ito ay I equals 3. Then, 3 na din siya. Kasi yun, nakahilera naman yun sa I. Kaya nilagyan ko ng I sa taas, yun ang purpose nun. Para malaman natin kung bakit may mga gayaan. Yan. So, 3 na siya. Kung si 3 is greater than equal to equals true. So, gagana ulit yung ating formula na ginawa. So, ang value na ngayon ni factorial, ang huling naging value niya is 20. So, 20 times 3. Kasi 3 na lang ang value ni I ngayon. Equals 60. Yan, makikita naman natin. So, matapos ng isang loop, susunod ulit ang isang loop na yan. I equals 2. Then, ang value na ngayon ni I is 2 kasi pabawas ng pabawas yan. Is greater than equal to. Magtuturo pa rin yan kasi nilagay natin siya ng equal eh. So, true. Then, ang mangyayari dyan, so gaya na nangyari yung loop natin. So, ang current value na ngayon ni factorial is 60. So, lalagay natin is dito is 60 times 2 equals 120. So, tingnan natin kung tama. Yan. So, gaya nangyayari factorial. So, baka malito, ganyan lang naman yun. And yun lang, kung sana naman naintindihan, kasi mahirap talaga mag-explain. So, ibig sabihin, ang naglulup lang dito is yung ating formula. Paulit-ulit siya dito. Lagi siyang itinatimes I hanggang sa magano. So, bakit wala lang kasunod? Kasi kapag baka may magano eh, equals 1, then 1, kung si 1 daw is greater than equal 2. So, false na. Hindi na siya, kasi mababa na yung 1. Hindi na siya equal sa 2. False na yan. Hindi na yan gagana, hindi na siya magano. So, gayaan. So, nakadepende kung ilang input ng user. Kung yan is 7, ito yung magiging 7. So, yan. Dagdag ng dagdag hanggang sa maging 1. So, yun lang. Kunwari, start natin. So, ang dami ng terminal. X lang natin. Yan. Lagyan natin is 7. Enter. Yan. Yan ang factorial ng 7. So, goods na. So, yun lang.